Good day, everyone. I am Raisa Everalta, and our topic that I will discuss is emotion, nature, and management. So, before I start, let me ask a question. Why is it important to manage your emotions? Yes, being able to manage your emotions can help you deal with the problematic events and difficult situations and come to a reasonable solutions. So now, let's move to the learning objectives. At the end of this chapter, the learner is expected to number 1, understand the effects, the impact of emotion to the self. 2. Identify ways to develop coping skills. 3. Assess oneself in the face of life pressures. And 4. Develop ways to effectively manage the effects of life pressures. So now, let's start with emotion. So emotion comes from Latin word emovere, which means to move out. Emotions are spontaneous response to a certain stimuli. So ang ibig sabihin nito, ang emosyon ay natural na tumutugon sa isang sitwasyon. Example, mababa yung grades na nakuha ng bata sa isang subject niya. So dahil doon, makakaramdam siya ng lungkot or disappointment. But dahil sa mataas yung iba pa niyang grades sa ibang subject, mamomotivate siya nito na mag-aral pa ng mabuti or gawin yung best niya para maipasa lahat ng subject. So, dun sa example na yun, makikita natin yung results ng emotion ng bata, kumbaga, which is the negative and positive reactions. Next is, emotions are complex. So, when we say complex, komplikado. So, halimbawa na lang, kapag mayroon tayong problema, naghahalo-halo yung ating mga emosyon. So, dahil doon, magre-result ito ng isang hindi magandang sitwasyon. So, dito pumapasok yung tinatawag nating psychological reactions, which may result from certain emotional state that may even lead to psychosomatic illnesses. So, nangyayari ito dahil sa hindi na kinaya ng isang tao yung mga emosyon na nararamdaman niya. So, next is, what kind of emotion affects you? So, dito naman, meron tayong positive and negative emotions. So, first, the positive emotions. So, positive emotions is a classification of pleasant emotion which may include happiness, excitement, joy, reliefs, and etc. So, nararamdaman natin itong mga emosyon na to kapag tayo ay masaya or kapag meron tayong nakamit or napagtagumpayan sa mga pangarap na mayroon tayo. So, ang negative emotion naman is the opposite of positive emotion. Ang ibig sabihin nito ay it says that it is shown through facial expression. Kapag umiiyak tayo, ang ibig sabihin lang nun, malungkot tayo. Kapag naman nakakunot ang noo ng isang tao, ang ibig sabihin lang nun ay naiinis ito or nagagalit. Next is the nature of stress. So, stress is defined as a state of extreme difficulty, pressure, or strain. So, ang tinatawag nating stress ay matinding kahirapan. Mahirap labanan ng stress, lalo na kapag ang isang tao ay pinipiling takasan ang isang problema imbis na ito ay harapin. So, hindi maganda ang epekto ng stress sa isang tao dahil ito ay nagdudulot sa atin ng sakit or mas nakakadagdag ng problema sa mga kinakaharap ng isang tao, lalo na kapag ang isang tao ay pinilit or piniling lumabas sa kanyang comfort zone, mas marami itong makakaharap na
stress or dapat labanan ng isang tao. So, the major life experience that we undertake every day are surprisingly less stressful than those accumulated woes that we get to encounter every day. The daily hassles that we encounter are the classic reasons that cause individuals to get sick and suffer from biological wear and tear. So, dito naman, nagkakaroon tayo ng sakit dahil sa kawalan ng tulog at pahinga, sa unending work requirements, sa tambak na trabaho na hindi na alam kung ano ang uunahin dahil sa dami nito. Next is the lack of money, sa kawalan ng pera. Next is traffic jams and discourteous people, kung saan na ang mga na-encounter mong tao ay walang galang sa isang nakakatanda. So, dahil dito, nagkukos ito ng sakit sa isang tao. Ang stress na ito ay maaaring maapektuhan ang isip ng isang tao dahil sa mga emosyon na hindi na kayang kontrolin ng isang tao. So, yun ang tinatawag na stress. So, the concept of stress was developed by Hans Selye, 1936, which brought forth the theory of stress reaction known as the General Adaptation Syndrome. So, inilalarawan ng General Adaptation Syndrome dito ay ang pagbabago ng katawan ng isang tao kung saan tumutugon ito sa stress na kanyang nararanasan. So, this states that the body under stress generally undergoes response stages, which is the alarm. So, nangyayari ang alarm kapag nalalaman or naaalarma ang isang tao na may banta or may mangyayari sa kanya or may mapagdadaanan siyang isang stress. So, next is the resistance. So, ang tinatawag namang nating resistance ay nangyayari kapag nais ng isang tao na labanan or lumaban sa isang stressor, which is the failing in school, getting into trouble, and etc. na tinatawag nating fight. At ang tinatawag naman nating flight ay ang kung saan ay nais na tumakas or takasan ng isang tao ang isang problema na kanyang kinakaharap. So, and the last phase is exhaustion, is where body's resources will be depleted. So, we have here some stressors include but are not limited to the following. First, illness in the family. So, kapag merong may sakit sa isa sa pamilya natin, so, syempre makakaramdam tayo ng stress. Ganon din sa may loss of loved one, divorce or separation, kapag nakipaghiwalay sa iyo or nahiwalay sa iyo ang isa sa mga kamag-anak mo. Next is the failing in school, kapag bumagsak ka sa mga subject mo. Next is the getting into trouble, kapag napaaway ka, magkakauses ng stress sa isang tao. And also the traffic, bullies, quitting school, hunger, extreme weather conditions. So, itong mga ito ay nagkakause sa atin ng stress. Thank you.